Buenos noches, damas y caballeros. Welcome to my pre-recorded vlog. Medyo busy si VAT sa mga meetings kaya we recorded it late in the afternoon at for it to come out in the evening. So meron tayo follow-up dito sa issue ng impeachment and this is in relation doon sa press conference kanina ni Chis Escudero kung saan ine-explain niya kung bakit minove niya yung period para tanggapin formally ng Senado or ma-present ng House prosecutors yung articles of impeachment from today, June 2 to June 11. At mahabang explanation niya, pero ang reaction dyan ni Senator Leila De Lima ay mas lalong lumalabas ang nagiging totoo yung suspicions ni Leila De Lima na wala talagang interest or wala talagang seryosong aksyon si Chis Escudero kahit sa mga pahayag niya. Klarong-klaro na hindi talaga siya pursigido para ituloy itong impeachment trial. Kasi sa press con niya, sinabi niya na siya gusto talaga niya. Pero all will depend on the plenary. Di ba, as we or yung all members of the Senate deciding on one matter. Di ba sabi natin kanina, meron ng 11, meron ng 10 o 11 na boto kasama si Chis Escudero na para patayin yung impeachment, para sabihin hindi pwede dahil last day na, kasi ang 12 holiday, last day na, hindi na ito pwede mag-crossover sa 28th Congress na magsimula sa July at iba na ang composition nun, kaya i-end na nila ito sa 19th Congress on June 11 at para wala na gaano debate, konting debate na lang and then itapon sa floor for voting at majority magbo-vote para patayin na yan. So wala na ang impeachment. So parang kung kay Leila De Lima, parang mas lalong lumalabas na talaga na meron talagang kill operation ops na nagaganap dyan sa Senado at tulad yung brinag natin earlier, parang this is all intended to keep support the support of the majority senators sa leadership ni Chis Escudero as Senate President. Yun lang ang kapalit, inilaglag yung impeachment trial ni Sara, just to keep Chis Escudero in office as President of the Senate. Kasi kitang-kita naman na they are in a contest with returning Senator Tito Soto na gusto rin maging Senate President. So kaya the fact na wala lang man na race na yung bagay na yan, or wala naman iba nagtangka like si Cynthia Villar kasi meron pa may ilang araw pa ang Senado, wala naman nag-challenge sa si Soto kasi sa July pa, pero among the present crop of senators, especially kung galit sa kanya yung mga DDS senators, meron magcha-challenge na sinabi wala nang tiwala sa kanya, pero wala kasi andon na siya sa kabila. Kahit ang naglagay sa kanya dyan ay si First Lady Lisa Araneta Marcos at si President Marcos, pero andon na siya sa kabila dahil yun na ang meron majority votes sa 19th Congress. Tingnan natin kung ma-survive niya ang 20th Congress. Baka after pinatay nila ang impeachment, pagdating ng 20th Congress, tatry durin rin siya ng mga DDS senators at pag-assume office
ni Tito Soto sa July, si Tito Soto naman ibabalik nila as Senate President kasi kwan talaga ito, unquestionable ang loyalty nito kay former President Duterte. So i-play natin yung pagbola-bola, pag-dribble-dribble ni Cheese. Sabi niya, ako gusto ko talaga impeachment. Pero hindi niya sinasabi, duty namin, wala kaming choice. Sinasabi niya, gusto ko. Pero itatapon ko pa yan sa mayoriya kung anong gusto nila. So dito pala, wala na pala konstitusyon, wala na pala anti-corruption measures or mechanism. Ang konstitusyon, wala na parang saysay ang impeachment provision. Basta lang depende sa majority rule sa Senado. At majority ay dahil lumakas pa si Sara kumpara kay Marcos at lame duck president na si Marcos, so majority lumilinya na kay Sara as we predicted. Na-predict na natin ito sa mga previous vlogs natin even before the election. So panoorin natin yung press con ni Cheese na sinabi ni Laila de Lima. It only opens up more questions and doubt sa intensyon at kung ano ba ang laro ni Cheese Escudero. Ko, yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. Pero itong mga second at third reading, malaki mawawala, malaki ang mababawas. Siguro naman, kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Pero definitely, SP, magko-convene kayo as impeachment court. Otherwise, pag hindi kayo nag-convene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress. Tama ba? Kasama yan siguro sa pagdidebate yan. Dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kanikan. Tingnan mo, hindi pa siya sure. Depende pa sa debate. Kung majority ng mga DDS senator sabihin sa debate, patayin na natin yan. Di patay na. Yung pala, majority popularity contest lang pala ang impeachment. Ha? Hindi pa nagsimula, papatayin na. Pwede pala yun. Itapon na rin natin ang konstitusyon. Opinion. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. So yung June 11, so ibig sabihin sir, June 11, so isa na lang. So in short, kung wari gusto niya. Pero sabi niya, depende sa kanila. Tulad ng blinag natin noon, earlier today, meron na 11. Kasama siya na boto to kill the impeachment complaint, to stop the trial. Wala na. Goodbye rice na. Pero hugas kamay siya. Sabi niya, depende yan sa mayoriya. Sana ina-encourage niya. Hindi, duty natin ito. Hindi pwede majority rule dito. May obligasyon tayo under the Constitution. Lawyer pa naman siya. Law professor pa naman siya. Pero syempre, mas importante sa kanya, manatili siya presidente. And sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magko-convene kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasahan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magko-convene ng impeachment court kung yan na magiging pasa ng Senado at i-issue yung summons sang-ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot. Siyempre, ngayon pa lang sinasabi na nila na mga senador na tututulan nila yan, i-contest nila yan, nasa Supreme Court na yan. So wala. Expected na yan. Binobola lang tayo ni Cheese Escudero. President. Pero since
June 11, sa inyo na po, hindi nyo po sa Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set the date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon, initially, yung Senate President, tulad ng sinabi ko, but plenary can decide otherwise if they should decide to do so. Sir, sabi mo, kung pagpapasyahan sa June 11, so ibig sabihin, pwedeng hindi matuloy yung June 11? Ang dami ko na kasing naririnig ng mga nagsasalita dito na miyembro ng 19th Congress, di ba? So, pakinggan natin lahat yung kanilang mga moson. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Amy. So, pakinggan natin lahat at sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice to the 20th Congress deciding otherwise or in the same light given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent Congresses or any Congress for that matter. Sir, di ba may proposed calendar po kayo last time? Pero ngayon po kaya, ano na po yung magiging timetable po natin for the record? 11, ipe-present ng Kamara yung articles of impeachment. Pag-uusapan, pagdedebatihan, at kung wala, ay i-refer yan sa Committee on Rules na magsisilbing senyal at hudyat para i-create ang impeachment court sa 11 din. Susumpa kami, i-convene ang impeachment court, mag-a-approve ng rules, at mag-i-issue ng summons. Doon magwawakas yung procedure na gagawin sa ilalim ng 19th Congress sa June 11. Ihintayin namin magbigay ng sagot ang ikalawang Pangulo 10 araw matapos ang matanggap yung summons. Pagkagat ng June 30, wala nang otoridad ang mga prosecutors o private prosecutors nila, sumaantala ang trial at ihintayin na yung pag-resume o pagbubukas ng panibagong kongreso. Sa pagbubukas ng panibagong kongreso, magpapasya sila, sasang-ayon ba sila sa ginawa ng 19th Congress o babaguhin ba nila ito? They can either reverse it or they can either approve it or acquiesce to it by simply proceeding with trial. Wala, ang labo talaga. Okay, tingnan natin yung reaction ni Laila De Lima dito. Bistado ka na, cheese, sabi ni Laila. Ma'am, sabi ng impeachment, mayroon na ba kayong balak na susunod na hakbang para kanangtangin po yung Senado after po mausog yung pong presentation ng articles? Actually, mag-uusap-usap din yung first group of impeachment complainants. Meron kaming meeting this afternoon precisely to discuss that. Yung sa press con kanina ni Senate President Cheese, I have not really watched it, although meron naman na nasa feed ko sa news feed kung ano yung more or less mga highlights nung press con, yung mga sinabi ni Senate President Cheese. So he's saying, if I'm not mistaken, you can correct me if I'm wrong, because as I said, hindi ko naman napanood. He's saying that matutuloy yung June 11. But as to exactly what would happen sa June 11, parang hindi pa ganun ka-certain. Will there be official convening of the Senate as an impeachment court? Because before they can do anything, before they can ask the prosecution panel, before they can receive and acknowledge the prosecution panel, and before they can ask the prosecution panel to officially read for the record the articles of impeachment, and before they can issue the summons to the official impeached, the respondent, VP Sara Duterte, kailangan muna mag-officially convene ang Senado as an impeachment court. Will that happen on June 11? Because kung talagang gusto naman nilang ituloy, ay dapat ganun muna ang mangyari sa June 11. So any scenario would be possible on June 11. What if one member would already raise the issue of the propriety, for example, or the constitutionality of proceeding with the impeachment trial na hindi naman matatapos sa 19th Congress, especially so that June 11 is pagdating na yung Senate adjournment. Although I've always taken the position na actually pwede rin na kahit official adjournment na ng Congress, pwede rin kung gugustuhin ng Kongreso, ng leadership ng Senado na tuloy-tuloy bago yung 20th Congress. So baka may mga ganong senaryo na pagbobotohan na kaagad before they officially convene or right after
convening officially as an impeachment court, a member of the Senate would raise that any issue na pwede pang makastall dyan sa impeachment trial na ipuput pa on the table for voting Pwede or pa votation. mautlog. Yun nga. So nandyan pa rin yung agam-agam ko, nandyan pa rin yung apprehension ko na kung tutuloy Papatay. talaga yung impeachment trial. Hindi violate po ni SP Escudero yung constitution sa pag-delay po and not proceeding with the impeachment trial forthwith. Tingin niyo po, nag-violate siya ng Yes, that's always been my position. That is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Tsaka ilang beses na yan nadi-delay, ilang beses na yan na-postpone. Hindi pwedeng nagtuturuan yung House of Representatives and the Senate. Kasi I think meron din sinabi si Senate President about that, na in the first place daw, late din yung pag-transmit. Correct me if I'm wrong. So nagtuturuan na sila ngayon. But what is clear is nandun sa Constitution. Para sa akin, yung impeachment trial at this stage, the convening of the impeachment court and also proceeding with the impeachment trial is not optional. O pwede lang po dalhin to sa Korte Suprema. Yun, optional. Kumbaga, constitutional duty yan. Gawin mo na lang, hindi yung bobotohan pa kami ganito, bobotohan pa. Tuloy ba o hindi, depende sa boto. Siyempre, majority na ngayon ang DDS senators. So, wala na. Patay na yan. Don't question it po sa Supreme Court. Kasi as much as possible, naniniwala ako na kapag pagdating sa impeachment, hindi na dapat dinadala sa Supreme Court. Yung kailangan very sparing na lang. Yung hindi ko sinasabi totally, wala nang power ng Supreme Court to intervene in any manner, whether it's the defense that would bring an issue to the Supreme Court, o kaya yung prosecution panel, o kaya yung Senado ang aakyat sa Supreme Court. I'm not saying na totally hindi na sila pwede. Pero depende sa issue na idadala sa Supreme Court. So, dito sa usapin na to, lalo na pag i-ano na yan, sasabihin na yan sa next Congress, sa 20th Congress, hindi na kami pwede kasi bago na kami. Kailangan back to square one. Siyempre, hindi yan gusto ng prosecution panel. So, baka nga dalhin sa Supreme Court. Kung itutuloy naman, baka naman yung defense ang pupunta sa Supreme Court. But the way I see it, I was expecting more from the statements, from the pronouncements from the Senate President kanina sa press con. Akala ko yung para bang anuhin na niya, alisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o hindi. He could have been more categorical that insofar as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. Whatever is the issue to be raised, basta kami, insofar as the Senate is concerned, itutuloy namin to kasi ito ay mandato namin. Ito ay utos ng saligang batas. I was expecting that kind of a stance sa kanya earlier, but it was not. Ano pa rin, medyo iffy pa rin, right? Kasi hindi pa rin nakakasiguro. Sabi ni Senator Ay. So, parang sinasabi niya, lelembot-lembot pa rin or 50-50 pa rin ang mga pahayag ni Cheese na gusto niya pero depende sa mayoriya ng plenary or majority members ng mga senador kung mga gumalaw yung mga Duterte supporters na sinabi patay na natin yan wala. So yan ang sinasabi ni Laila, yung press con niya kanila mas kaysa nabigyan sila ng kumpiyansa na tuloy-tuloy ang impeachment, parang na lumabas pa na bisto pa nila na talagang meron na nga talagang kill impeachment trial ops na gumagalaw or nangyayari or in motion dyan sa Senado. Kumbaga yung press con ni Cheese mas lalong na nagbigay ng duda sa kanila na whether Cheese is really serious in pursuing the impeachment kasi trial kasi sabi naman ni
Laila de Lima, hindi naman ito question ng whether gusto natin, ayaw natin. Question ito ng obligasyon natin, ng duty natin sa Constitution para i-implement yung provision of the Constitution relative to the impeachment of a official deemed to have lost the support and trust of the public dahil sa mga ginagawa niyang criminal activities habang sa opisina. Dapat tanggalin na siya and dapat perpetually ban na siya sa gobyerno. So yan ang reaksyon ni Laila de Lima that put into perspective yung matagal na and na mas kinonfirm lang niya yung matagal ng sinasabi ni VAT na may lutuan na nga talagang lutong Macau dyan sa Senado to clear Sara Duterte from her alleged crimes charged under the articles of impeachment. So yan, that's the view coming from Laila de Lima, and we'll see which scenario will happen sa June 11. And sana naman we will be proven wrong, Laila de Lima will be proven wrong, at matutuloy pa rin yung impeachment. Let's pray for that. So yun lang po ang update natin sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. And again, thank you for joining me in this pre-recorded vlog. And see you in my next vlog.